Bago naman ang hearing ng grupo ni Cayetano, nagkatulakan sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla doon din mismo sa loob ng Senado. Sa puntong ito magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Okay, Merimon, kwento mo sa amin, ano ang nangyari? Pero kanina lamang at bandang alas 9 ng umaga, Senator Senator Sherwin Gatchalian nag-vote siya ng press con at doon niya nasabi na personal daw siya na humingi ng preemptive action lang ito ng assistance kay Sir John Vic Remulla para masiguro lang yung kaayusan at yung safety ng Senado at hindi na maulot yung mga nangyari sa mga lumipas na linggo. Pero sa pag-alis ni Secretary Remulla, kasi nung magkasunod yan alas 9, bandang alas 10 inaasahan niya pagsisimula ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, pati ni na Senator Dati Marcoleta, yung man of the hour. Kaya mga oras na yun pagkatapos, sinusunduin sana ni Senator Pia yung 18 na ex-Marines, yung alleged bagman na nagpadala ng kickback mula sa iba't ibang flood control projects, yung mga nakinabang nito. At doon nakita yung pagkakadumbog sa kanila ng sa personal na kasama na rin doon si SLG Remulla, maging iba pang senador mula sa Cayetano-led block ni sila Senator Robin Padilla. Kaya sa pagsisimula ng pagdinig ng Blue Ribbon dito sa likuran ko, kasi nasaglit man tayo dito, hindi tayo maaaring magtagal. Ang nasabi ni Senator Pia Cayetano kanina, handa daw sila dito at pero naipagpatuloy nila at naipasok nila dito itong mga resource person. Pero paglilinaw din natin mula sa liderato ni Pro Tempore Senator Sherwin Gatchalian na wala talagang official hearing na gagawin ang Blue Ribbon sa araw na ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian. Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Hindi ako mahilig sa mga padlak-padlak. No? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin, may mga protocols tayo for security. No? For example, kung walang hearing, di walang resource persons. Cheryl, nagkaroon pa nga ng paghahamon mula sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano na naniniwala silang hindi lehitimo yung naging power shifting kahapon, yung pagpapalit sa kanila. At sinabi pa nga ni Senator Cayetano, maging ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na pinalitan ni Gatchalian, na hindi pa raw sila nagre-resign. Pakinggan natin ang bahagi naman ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. I don't think I'm dead. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ang Pilipino, ang konstitusyon at ang katotohanan. Okay, yesterday it was clear na pag sinabi daw, alala ko na nasabi na pag walang hearing, hindi makakapasok yung mga resource person. So paano sila nakapasok? Bit-bit ni Senator Robin Padilla? Actually, Sherry, ang sabi din kanina tungkol dyan ni Senator Gatchalian, ni Pro Temp Gatchalian, hindi raw maaaring pumasok itong resource persons kasi una nga, walang official hearing talaga yung Blue Ribbon Committee hearing na inaasahan dahil nga nagkaroon ng power shift kahapon, nagkaroon ng pagpapalit ng committee chairmanship. Si Senator Erwin Tulfo ang mamumunuan nito at ang nasabi niya, next week Monday ang pagdinig ng Blue Ribbon. Ang sabi kasi ni Senator Gatchalian, wala naman daw problema kung sakaling may gagawing meeting sa mga senador sa labas ng mga pagdinig, opisina pa rin naman daw nila ang Senado. Pero hindi papayagan ng mga ito na pumasok ng session hall. Pero nakita kasi natin na sinundo ng nila Senator Pia Cayetano itong Marines at ipinasok dito sa session hall. Inaharap ko lang nakikita itong namin cellphone ko kay former Congressman Mike Nag-offer daw ako at ni Senator Marcoleta ng pera para magsalita sa silent protesta. So ngayon, ginagawa na naman nila yun sa 18 Marines na pinapalabas nila, nagbigay o nag-offer ng pera para magsalita. Pero nakita nyo naman, napaka-normal yung pagsalita nila kung ano talaga yung
nakita nila, napaka-natural yung kanyang pananalita. At katunayan, pinapatawag nga nung ni Senator Alan Cayetano, yung mga nabanggit na pangalan, kung gusto nilang pumunta rito, para makapagsalita sila. On my last part, ang gusto ko lang sabihin kay Attorney Matibag, huwag mong sayangin ang pondo ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI para imbestigahan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Imbis na ang iniimbestigahan yung mga nagsasalita, tingnan nila kung ano yung mga sinasabi, sundan nila. Ang dami mga detalye dito na maaari nating magamit upang malaman natin kung ano talaga yung nangyari sa sistematikong nakawan dito sa ating bansa. Thank you. Sir, ipasok ko na po Ang kayo bibigat sa... ng kaso ko, plunder at taka, puro mga lalaking pera. No? Sir, yung mga ganun po, paano po natin nakakarinig kayo? Ano na? Di ba kayo nangangamba na baka kayo Hindi. sunod na ano? Alam mo, bakit ka mangangamba kung alam mo na ikaw ay nasa tama? Bakit ka mangangamba kung ang pinaglalaban mo ay nasa tama? Di ba matagal naman ako na nahimik, di naman ako nakikialam sa politika eh. Nagsimula lang naman yan kay Sergeant Cotesa na nagsabi siya nagdi-deliver ng pera. Ngayon, nakikita na natin, dinidetalye na ng mga tao, 3 times a week ang delivery namin kay Martin Romualdez. May delivery sa Lawag, kay Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos. So ito yung mga bagay na dapat malaman ng taong bayan. At dapat talaga maidetalye at magsalita pa sila at binibigyan naman sila ng pagkakataon, mailahad nila yung katotohanan tungkol dito. Sir, paano po si Orly Gutesa? Hindi ba po nagpapakita? Maganda naman. Nung last week, may maganda akong balitang nakuha. Mukhang okay naman siya. Nasaan po kaya siya, sir? Ang sinabi lang probinsya. Actually, medyo alam ko yung probinsya pero ayoko mag-speculate eh. Pero ang sabi probinsya. Pero sir, kung okay po siya at kung nasa probinsya man, what's stopping him from showing up po lalo sa Senator Marco? Ito maganda dito. Kasi dito sa Senate hearing na to, pinatawag si Diskaya, si Tiksay, si Paul Estrada, I'm sorry, not Diskaya, Paul Estrada, Tiksay, si yung sinasabi nilang mayordoma, si Jocelyn at saka iba pa. So, kasama dyan si Sergeant Cotesa. Pwede na nila ngayon ilabas yung subpoena and on the basis of that, mabigyan ng Senate Protective Custody si Sergeant Cotesa. At yung iba naman, talaga may patawag dito para magsalita. Pero sir, sabi ni Gutesa last time, parang kaya niya daw pong protektahan na lang yung sarili niya. Pero ano po ang pwede Eksakto, tama yung sinasabi mo. Yung nangyari nga, from protection, naging detention. Kaya ako tumutulong sa 18 Marines at talagang hindi kami papayag na magkaroon ng ganong klaseng pagkakadetain yung nangyari. Handa rin tong 18 Marines. Alam nila yung nangyari kay Sergeant Cotesa. Dalawa doon sa kinuwento ni Sergeant Cotesa, doon sa tatlong kinuwento ni Sergeant Cotesa, dalawa dito ang nakasama niya. Mismong kasama niya doon sa team. Kaya alam nila yung nangyari kay Sergeant Cotesa at sila mismo at kami mismo nag-iingat. Sir, yung sinabi raw po kanila former House Speaker Romualdez kay President Marcos, nagpadala raw din po ng kickbacks, mali-maleta rin po ito. Ayun, binanggit Timbang naman. po nito kaya kasi hindi pa po ito, baka hindi daw po official na hearing ng Blue Ribbon nito. So ano po yung magiging timbang kaya nito? This is an official hearing of the Blue Ribbon. Official to kasi unless of course yung Senado bahala sila mag-determine diyan pero klaro naman kasi yung batas. So tinitingnan namin to na official na hearing ng Blue Ribbon. At more importantly, kung kunyari si Senator Raffy Tulfo papatawag niya ulit itong mga tao, itong 18 Marines, sige, attending kami. No? Pero ang punto ko dito, hindi sa personalidad hindi sa away ng Senado, pero ang importante, malaman ng katotohanan. At ang institusyon ng Senado, ang siyang plataforma para malaman ng tao ang totoo. Malaman na talaga kung ano itong 18 Marines. Kasi ang tagal na nito Ngayon lang sila nakapagsalita at nabigyan ng pagkakataon. Sir, kung sakali po si Senator Erwin Tulfo po, kasi sa naging power shift po kahapon, siya pong may hawak ng Blue Ribbon, kung mag-conduct po sila ng hearing sa Monday at maimbitahan po sila kayo, would you be willing to participate pa rin po? Ako, para sa akin, I cannot speak for the Marines. Pero yun nga, kanina nabanggit yung pangalan ni Senator Erwin Tulfo na nag-deliver ng maleta sa kanya. Hindi ko alam paano lang ititreat yun. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So yun nga, Cheryl, ang sa nakita din natin kasi sa loob ng session hall, walang secretariat staff or yung broom na sila yung humahawak ng mga records dito dahil nga technically si Senator Erwin Tulfo ang may hawak ng Blue Ribbon pero ipinagpatuloy pa rin ng Cayetano-led block yung
kanilang pagpupulong sa araw na ito. Cheryl. So, sino-sino, Mary Mon, yung nandyan sa hearing? Sino-sino? Yung lahat ba ng... hindi na natin tuloy alam sino ba talaga ang bagong majority at minority. Pero majority nga dahil 11 at 12 na talaga yung sa side nila Tito Sen, ano? Senator Tito Soto, or with acting Senate President Win. Okay. Pero now, sino ang nandyan sa hearing? Lahat ba ng nasa minority nandyan? Cheryl, yung magkapatid na Villar, ang hindi natin hagilap, ang nakita natin simula kanina umaga, sina Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcoleta, Senator Amy Marcos, pati si Senator Robin Padilla. Senator Mago, hindi rin pa natin siya nahahagilap. Plus yung mga Marines na alleged na bagman nga na nagpapadala nitong, mga kickback from flood control projects, pati yung Marines, yung council nila na si Attorney Levi Baligod, pati ang legal counsel naman ni dating ako Bicol Party's Representative Zaldico na si Attorney Roy Rondain. Ang nasabi ni Attorney Rondain naman kanina kasi umalis na rin siya. Huling usap daw nila ni Zaldico ay 3 days ago. Sa cellphone lang daw ito at ang pinakasabi, pwede naman daw parang anytime, maaari naman daw bumalik ng bansa itong dating kongresista. Basta lang daw masiguro na wala na raw threat sa tao. Pero wala raw siyang ideya kung nasaan itong dating kongresista. At nililinaw niya raw na hindi raw, kung may lalabas pa raw na ibang mga video, pwera doon sa naging expose niya, titignan muna raw nila kung lehitimong si Zaldico raw ba ito. Or baka naman yung kiniklaim daw ng iba na AI, na alam naman nila ay hindi kung sakali man. Cheryl. Okay. The only reason na namomonitor ng mga kababayan natin, ito nangyayari sa loob ng Blue Ribbon Committee hearing, ay because kinikerry ng iba't ibang networks. Pero hindi siya pinalalabas sa website ng live ng Senate. So, obviously, kinikilala ng staff ngayon o ng Senado yung bagong majority. Ang nasabi nga dyan netong Cayetano-led block, nasa pag-uutos daw nga ng secretariat na hindi pa talagang si secretary na si Attorney Renato Bantug yung ganito. Kaya nga sinasabi dapat daw lahat daw ng nasa media ay nandito at saka i-cover daw ito. Pero sa pagtingin din kasi natin sa website ng Senado, canceled na yung dapat na hearing, yung schedule ng Blue Ribbon Committee hearing sa araw na ito. Kaya tayo mismo yung pupunta rin dito, yung mga kasama natin sa media, ang nagbabantay dito sa loob. Pero may iba pang nasabi si Senator Alan Peter Cayetano tungkol dito at bukod na lamang sa hinihikayat niya na lahat ay napipigilan daw pumasok sa gate ng Senado, ay papasukin na raw dito sa loob. Pakinggan natin yung panayam ulit ni Senator Cayetano. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. Nalilito ang taong bayan, baka mas litong-lito ang mga empleyado nagtatrabaho dyan sa Senado. Cheryl, actually may nilabas na kanina mula sa opisina ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na merong shortened office hours para sa araw na ito. So 10 a.m. baga half day or mas half day pa yung kanilang pagpasok. At kagabi din, naglabas din ng notice mula sa opisina nga ni Gatchalian na maaari din magkaroon ng work from home setup para sa araw na ito. Pero ito yung pinaka-latest yung shortened office hours nila. Pero sa end nila, Senator Cayetano, ito yung pinagpapatuloy nila, yung pagpupulong nila para hindi magkalituhan yung mga tao. Pero ang tinatawag pa rin nila dito ay yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Cheryl. Okay. Para sa minority, sa bagong minority, it's a hearing. Pero para sa bagong majority, ay meeting. Hindi official na hearing talaga ang tawag nila Kasi pero dapat kasi talaga kung sakali man sa mga opisina ng mga senador gagawin kung magkakaroon ng meeting o kaya kung hindi man dito sa labas, arrangements. Kasi talaga ang sinabi na kanina ni Senator Gatchalian, hindi nga maaari pumasok sa session hall dahil walang hearing na mangyayari. So, sino pang mga senador mula sa bagong mayorya ang nandyan? Maliban kay
Acting Senate President Win. So far, Cheryl, wala pa tayong ibang nahahagilap at medyo mahigpit kasi ngayon yung pag-akyat natin. Nasa second floor kasi tayo, nandito yung session hall, nandyan yung Senator's Lounge sa dulo. At pagka-akyat sa 3rd, 4th, 5th at saka 6th, nandun yung mga sa extension offices ng mga senador. Pero pahirapan pa ang makalapit, makasilip. Pero sa mga senador kasi wala naman silang time in, time out. So maaaring pumasok sila ng sobrang aga. Pwede pagka kunwari may session, bandang alas 3 sila papasok. O kaya naman kung absent sila, nasa kanilang call pa rin yan. Kaya either ngayon o mamaya, kung may makakasalubong tayo, Cheryl, susubukin natin makapanayam ang mga ito. So doon sa nangyayaring yung claim ng minority na Blue Ribbon Committee hearing, sino nag-assist sa kanila? Yung mga nasa likuran ng mga ng new minority ay puro Senate, yung staff ng mga senador mismo. Wala tayong nakita from the Senate Secretariat nor yung broom. Ito yung on the logistics side, para ano rin ito ng Secretariat na sila ang hahawak ng committee hearing ng Blue Ribbon, pero wala sila. So karamihan sa mga nasa likod, even yung pag-administer ng oath kanina sa mga ex-marine, yung mga resource person, pati sa iba pang mga pumunta doon, yung mga kongresista, sila Mike Defensor. Si Senator Alan Peter Cayetano ang nag-administer ng oath bilang pinaka-nakatanda doon sa kanila. And ito ang pinakaabangan natin kasi dahil hindi siya official na hearing, so hindi rin ito maaaring pumasok sa official records, lalo kung ipapasok ito sa record ng Blue Ribbon Committee hearing. Dahil si Senator Erwin Tulfo pa yung pinakahuli so far sa naging power shift kahapon. So during then, dun lang natin makikita yung mga staff na pupunta talaga at aayusin yung venue para sa gagawing pagdinig. Cheryl. Okay, so tatapusin nila, magtutuloy-tuloy itong hearing na ito, and then what else can we expect? Ako, Cheryl, sa ngayon, kasi adjourned sinidiya na sila, so wala na talagang session na mangyayari. So dyan sa likuran ko, makikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa lumalabas yung mga senador, maging yung mga resource person. So, pagka sinabi naman kasing adjourn sinidiya, hindi naman ibig sabihin na wala na mangyayari sa Senado. Maaari pa rin mag-conduct ng committee hearings as long as ito ay constituted na, kumbaga maayos na. May mga miyembro na, may committee chairman na. At yan yung mula nung naging balasahan kahapon, hindi pa talaga entirely nakukumpleto ang mga ito. Kaya marami pang kailangang ayusin dito sa Senado, lalo't pat sa mga susunod na linggo. Ang nasabi pa kanina ni Senator Gatchalian tungkol naman sa impeachment trial, so far, siya ang magsisilbing presiding officer nito. Pero kakausapin niya rin daw muna yung mga kapwa niya senador kung sakaling may kailangang kung may ia-appoint sila na magsisilbing presiding officer sa impeachment. Kasi technically sa absence ng Senate President, yung pro tempore ang may mandato pa rin na ang may kakayahan pa rin na gawin yung mandato ng SP. Kabilang na rin dyan yung impeachment trial. So marami pa talaga tayong aabangan sa mga susunod na linggo. Cheryl. Kanina nung humarap si Acting Senate President Win Gatchalian, ay hindi pa nagsisimula itong hearing ng Blue Ribbon Committee, di ba? So nakita na ba siya, nagparamdam na ba siya ulit sa media, or may statement na ba siya ukol dito sa itinuloy pa rin na Blue Ribbon Committee hearing? Kanina lang naglabas, nakuha natin to kay Senator Tito Soto, nakalagay dito na deserve daw ng Filipino people ang mga senador who show up for work, hindi lang daw para sa drama. Ang mandato raw ng Senado ay i-uphold yung nilalaman ng konstitusyon, mag-check ng abuses, magpasa ng mga batas para sa welfare ng mga tao. At ina-urge nila yung colleagues nila to abandon this bogus hearing, respect the rules, the quorum, and the duty constituted sa liderato ng Senado. At they have refused to attend legitimately called sessions. Now they are grandstanding in an unofficial and unauthorized gathering. Kaya, Cheryl, mukhang kung may tug of war dito, ito yung patuloy pang nangyayari hanggang sa mga susunod na araw pa. Maraming salamat mo, Baljerno Merimon Reyes.